fight for the kingdom, to live in the freedom of the city of God. We are called to act with justice. We are called to love tenderly. We are called to serve one another, to walk humbly with God. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng pagdalaw ng ating mahal na ina, si Maria, kay Santa Elizabeth. Tayo'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Diyos dahil nung mga unang panahon, ang pagdalaw ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang mga anghel o gumagamit ng mga propeta ang ating Panginoon para maipadama, para parinig ang kanyang kagustuhan, ang kanyang mensahe. Pero sa mga nahuhuling araw, ang ating Panginoon mismo, nagkatawang tao, siya na mismo ang lumalapit sa atin para pagkalooban tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin nakikita ang pagbisita ng Diyos sa ating buhay, dahil tayo ay nakatutok pa rin sa ating mga problema, napakarami natin mga inaalala, at napakarami pa rin sa atin ang nabubuhay sa pagkakasala. Hilingin natin sa Diyos ang kanyang kapatawaran para tayo ay makita muling karapat-dapat makatanggap sa kanyang banal na katawan at dugo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birhen Maria na nagtataglay sa iyong anak. Sa kanyang sinapupunan,
Sa pagbubunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa na mahal na Birhen Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagpupuri sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama. Pakaibigin ang mabuti. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba nang higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at walang muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpasalamat kayo sa poon. Siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Kapiling nyo ang butihing poong banal ng Israel. Alleluia, 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 alleluia. Birheng Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat sa Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan.
Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. At buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae. At pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang aking abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan, kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya. Sa lahat ng salit-saling lahi, pinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang kaisipan. Binagsak niya ang mga hari mula sa kanilang mga trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang ni anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Isa po sa panglalait ng mga protestante sa ating mga Katoliko, bakit daw nagkita lang yung 2 buntis, gumawa pa tayo ng piyesta para sa kanila? Pero, malungkot na kwento, tayo mga Katoliko, hindi tayo marunong sumagot sa panlalait o sa kritisismo ng ating mga kapatid na protestante. Ang dapat sabihin natin sa kanila, ito, ang piyesta ng pagdalaw na mahal na ina, si Maria, ay hindi naman tungkol sa mga buntis na nagkita lang. Pero ito talaga ay tungkol sa Diyos na bumibisita kahit na siya ay nasa sinapupunan pa ng ating mahal na ina. Remember that this feast is really about our God who will visit His people whatever the circumstance. So, the question is, do you believe that God always visits us? And do we receive joyfully, happily, this God who visits us? Nung isang araw po, ako po ay lumabas na dito sa aking bagong parokya. Nagdalaw-dalaw na po ako sa aking mga sinasakupan. At niyaya po ako ng aking mga leader na sumali doon sa aming Bible sharing. Dinala po ako dito sa malapit sa parokya, pumasok kami sa isang eskinita. At pagdating po namin, nadatnan namin yung mga tao doon, humahawak ng baraha. Nagtotong its. Pagkakita po nila sa akin, nahiya po sila. Tinago yung kanilang mga baraha. At nung pong mag-sharing na, sabi po nung may bahay sa akin, Father, pasensya na po ha. Nung dumating po kasi kayo, hindi kami nakahanda. Medyo nabigla nga po ako eh. Tsaka merong konting pagkainis. Kasi nasira yung katuwaan namin at tiniisip ko,
ano kayang papakain ko sa pare? Ang gusto ko po sabihin sa kanila, pag nakikipagbisita ako, hindi naman po ako kumakain ng bahay. Tandaan niyo po yan. Pero sabi po nung may-ari, ngayon pong nandito na kayo, Father, at ngayong naririnig ko, nagdadala kayo ng mabuting balita, pinapaliwanag niyo po ang salita ng Diyos sa amin, sumaya po ako. Nagpapasalamat po ako sa Diyos. Buti na lang, dumating kayo. Sana po, Father, bumalik po kayo kahit na maliit lang ang aming bahay. Akala natin minsan, ang pagbisita ng Diyos, naninira ng ating tuwa. Marami kasi sa atin, hanggang ngayon, masyado pa ring mahal at hindi mabitaw-bitawan ang paboritong kasalanan. Amen? Pero, ang pagdating ng Diyos, ang kanyang pagbisita sa atin ay nagbibigay ng buhay, panibagong buhay, at umaapaw na buhay. Please, my dear friends, welcome Christ who visits us every day as your special guest. But, please, as Christ visits you, do not allow Jesus to leave you. Make your heart a home for Christ. Sana ang Diyos na nagbibisita ay hindi lang manatiling bisita sa ating buhay. Harinawa, sa pagbisita ni Jesus sa atin, tumira na siya, manahan na siya sa atin. Dahil kung nasaan ang Diyos, nandun din ang tuwa, ang kapayapaan, at ang buhay. Amen? Sabi po nila, may dalawang klase lang ng tao sa mundo. There are two kinds of people in the world. First, people who make us happy wherever they go. But second, those people who make us happy whenever they go. Ano po kayo sa dalawang klaseng taong yan? Ikaw ba yung nagbibigay ng saya kahit saan ka pumunta? O yung ikaw ba yung taong nagpapasaya sa iba kapag umaalis ka? Bakit sila masaya pag wala ka? Kasi buwisit ka. Amen? Bakit kaya merong tao na hindi nagbibigay ng tuwa? Bakit kaya merong mga tao nagpapalungkot pa sa iba? Ito po ay dahil hindi buhay ang Espiritu ng Diyos sa kanila. Amen? Pansinin niyo po, nung bumisita daw si Maria kay Santa Elizabeth, naggagalaw, lumundag sa tuwa yung sanggol kahit na ito ay nasa kanyang sinapupunan. Hindi lang po si Maria ang nagbibigay galak, kung hindi ang Diyos na nasa loob niya. Kapatid, magandang itanong, ano ba ang nasa loob ko ngayon? Mag-ingat ka, dahil kung ano ang nasa loob mo, yan ang mailalabas mo. Amen? Meron pong isang mister na lumapit sa akin. Matanda na po, malungkot siya, umiiyak siya. Sabi niya, nag-open up siya sa akin, Father, humingi na po ako ng tawad sa aking misis. Inaamin ko naman po, nagkamali ako kasi nalaman niya, may crush pa rin ako dun sa high school na kaklase ko. Pero kahit na anong gawin ko po, kahit na anong sabihin ko, galit na galit pa rin siya po sa akin. Father, ano pong gagawin ko? Kasi po, gabi-gabi, minsan binubugbog ako nitong misis ko, sinasampal ako, sinasaktan po ako. Kinausap ko po itong misis niya. At sabi po ng babae, hindi ko talaga siya mapapatawad, Father. Ang sakit ng loob ko, ang tanda-tanda na niya, ganyan pa siya. Bumabawi lang ako sa kanya, Father. Doon sa sakit na dinulot niya sa akin, nakakahiya siya, Father. Sabi ko po dito sa misis, una, hindi mapapamahal ang mister mo sa iyo kung pagpapatuloy mo na sasaktan mo siya.
Amen? Pero pangalawa, hindi ka makakapagpatawad kung wala ang Diyos sa puso mo. Without God, you cannot love. Mag-ingat po kayo mga kapatid. Kung wala si Jesus sa iyong loob, hindi ka magiging mabuting bisita sa iba. Amen? Kapag wala ang Diyos sa puso mo, hindi ka magiging bisita, magiging kang buwisita. Magandang itanong yan. Ano ka? Ano kayo? Bisita o buwisita? Naway, pagdasal po natin ang banal na kapistahan ng pagdalaw ni Maria. Magpaalaala naman sa atin na mahalagang bumisita sa iba, pero mas mahalaga na pag dumadalaw ka, dala-dala mo din ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Dahil kung wala ang Espiritu ni Jesus sa iyo, walang kabutihan, walang kapayapaan, at walang tuwa. Yan ang ating ipagdasal. Sabihin natin, mahal na ina, kung paano mo dinala si Jesus sa iyong pagbisita, kami din naman sana araw-araw. Huwag namin siyang kalimutan, manahan na sana ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu sa aming puso, para kahit na saan kami magpunta, kami magbigay ng tuwa at ng galak. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Pinararangalan si Elizabeth sa pagdalaw ng ina ng kanyang Panginoon. Subalit ninanais lamang ni Maria na ibahagi ang kanyang kagalakan. Sa ating pagdiriwang ng kapistang ito, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama na nagtangi sa mga babaeng ito. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway lubos na buksan ang kanyang puso sa salita ng Diyos at ipahayag ito ng may kagalakan sa lahat ng tao at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa mga bansa naway makagawa ng mga programa sa pagtatatag ng isang igit na maayos na mundo ayon sa diwa ng mapagkumbabang paglilingkod ni Maria. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway pasiglayin ng mahal na Birhen Maria upang madagdagan natin ang ating mga pagsisikap sa pagtataguyod ng isang igit na maayos na lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, binababa mo ang makapangyarihan at tinataas ang Aba. Sa tulong ng mga panalangin ng Mahal na Birhen Maria, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga pag-asa sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amin ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at
kapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Jesucristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nitong pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig, ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak, na mamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, bibigay buhay, at ang kalis sa nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa bundigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo po
Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakila ang iyong ginawa. Para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nooy masayang nagdamang kaharap si San Juan. Bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming makatagpo sa banal na pakikinabang. Sa pamagitan niya kasama ng banal na Espiritu,
magpa sa walang hanggan. Amen. Mahalaga po ang magbisita. Pero mahalaga din anong dinadala ng dumadalaw o bumibisita. Tayo ay hindi makakapagbigay ng tuwa at galak kung wala ang Diyos na nananahan sa ating mga puso at kaisipan. Yan nga po, kamukha ng ating mahal na ina, ang ating pong assignment ngayon is try to visit somebody, most especially those whom have been forgotten. Marami po ang nalulungkot, nalulumbay, dinidistract na lang ang sarili nila sa gadget, sa cellphone. Pero lahat tayo ay naghahanap, inaasam natin yung ugnayan, the human connection. We long for that. Pero hindi lang sana makataong pagkakaisa, pero naway dasal natin sa ating pagbisita, maramdaman ng iba na dala-dala natin ang Diyos. Wala pong kwenta yung ating pang-araw-araw na pagsisimba kung hindi naman natin nakakamuka ang Diyos, si Jesus, sa ating isip, sa ating pananalita at sa ating pagkilos at paggawa. Kaya nga po, bago kayo bumisita sa mga taong hindi na naaalala ng iba, nagdasal kayo. Naway ipagdasal nyo din sila. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.